So natapos tayo ngayon sa ilang mga pag-aaral tungkol sa doctrine of the church. At natapos na nating talakayin yung marka ng totoong church. Sino ba yung totoong local church? Sino rin yung bumubuo ng isang totoong local church? At ganun din ay sino yung namumuno sa local church? Yun ay ang Panginoong Jesus. At ganun din, tinignan natin yung parte ng congregation. O sige, ano muna tayo? Kalma muna. Okay. Para makafocus tayo. Kalma muna. Punta ka muna doon. Upo ka muna. Ayan, sige. So, yun yung mga natapos nating talakayin ng mga nakaraang Lord's Day, no? So, ngayon, ang tinitignan naman natin for this July until August ay kung ano naman yung ibig sabihin ng fellowship nung usapin ng koinonia. So, ito yung mga tatalakayin natin. So, sinimulan natin yon kung ano yung words na ginamit sa Bible pagdating sa fellowship. Tinignan natin last week. Isa to sa mga ulit-ulitin natin para ma-memorize natin. Yung Hebrew word na haber, na ang ibig sabihin ay companion, friend, at associate. Yung haber ay ginagamit sa Old Testament bilang usapin ng partnership at shared covenant life. No? Kunyari sa Psalm 119, sinabi doon, I am a haber of all who fear you, of those who keep your precepts. Sa New Testament naman, sa Greek, ang ginamit ng Bible ay yung word na koinonia. Ang ibig sabihin ng koinonia ay fellowship, sharing, participation, communion. Now, tinignan din natin yung mga dimensions ng salitang koinonia kasi isang word yon, tapos iba-iba yung pagkakagamit niya sa New Testament. So, ano yung pagkakagamit ng salitang koinonia sa buong New Testament? Meron itong dalawang meaning at merong dalawang sub-meaning yung mga uses ng words na yon. Una, ang ibig sabihin ng koinonia ay shared life. Ibig sabihin, magkakasamang namumuhay. Yun ay merong usapin ng relationship, totoong relationship yung meron, at pangalawa ay partnership. Sa usapin ng relationship, ibig sabihin yung lahat ng mga mananampalataya, merong koinonia. It is a community. Pero ganun din, ito rin ay usapin ng partnership. Ginagamit yung salitang koinonia para banggitin yung sense na sinusuportahan. Nakikipartner para sa isang goal. At ano yung goal na yon? I-advance yung kingdom. For example, sinabi yan sa Philippians chapter 1, nakipartner kayo sa akin sa gospel. Ibig sabihin, sinuportahan nyo ako para sa pag-advance ng gospel. Yung pangalawang meaning ng salitang koinonia ay hindi lang shared life, kung hindi mayroon totoo talagang sinishare sa ibang mga tao. At yung sinishare sa ibang mga tao ay number 1, spiritual truth, at number 2, material blessings, mga material things. Ganyan din ang pagkakagamit sa New Testament. Yung una, nag-share sila ng mga spiritual things. Sa Acts chapter 2, nung 3,000 yung na-add sa church, at nung na-add sila sa church, sinabi sa Acts 2:42, they continued in the apostles' teaching, in prayer, dun sa bread, and in fellowship. Nag-share sila ng mga spiritual things, no? Lahat yun ay mga spiritual things. Pero, ganun din, pag sinabi natin na fellowship, koinonia, meron din itong diwa ng material things. Kaya laganap sa New Testament na yung mga believers nagtutulungan materially. May mga pangangailangan yung iba, nagbibigay yung iba ng mga material na pangangailangan nila. Evident yan sa early church. Sinabi doon sa early church,
yung iba may ibang mga properties, binenta nila. Tapos binigay nila sa apostles' feet. Tapos sila yung nagbigay dun sa mga nangangailangan. And even nakatayo na yung mga churches, nagtutulungan din yung churches sa usapin ng material blessings. So, anong definition natin ng fellowship? Ang fellowship ay ang covenant relationship kung saan yung mga believers ay nakikihati sa buhay ng isa't isa. They have shared life. Meron din silang shared purpose. At meron din silang shared spiritual blessings. Together, grounded sa union with Christ. Ayan yung ibig sabihin ng fellowship. Meron silang sinishare na buhay at sinishare na mga pagpapala sa kanila. Now, ano yung basehan nito? Yung basehan nito ay yung kanilang union with Christ. Yung kanilang ugnayan mismo sa harapan ng Diyos. Ito yung prinsipyo natin na meron munang relasyon sa Diyos bago magkaroon ng relasyon sa kapwa mananampalataya. Una yon. Walang relasyon sa kapwa mananampalataya, walang totoong ugnayan kung wala munang ugnayan sa harapan ng Diyos. Sa next, bro. Kung wala iyon, ano? So, kaya sa mga ibang scripture, ginagamit din yung word na koinonia sa Diyos. Ginagamit yung word na fellowship sa Diyos. Sinabi doon, kapag meron na tayong salvation, meron tayong fellowship kanino? Sa Diyos. 1 Corinthians 1:9, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Now, meron na silang fellowship kay Christ. Now, therefore, sa verse 10, nag-a-appeal, magkaroon kayo ng pagkakaisa. Fellowship muna sa Diyos, bago fellowship sa kapwa. Na merong fellowship sa Diyos din. Yung mga may fellowship sa Diyos, sila yung magkaka-fellowship. Ano? So, ganun din sa 1 John chapter 3. Sinabi doon, that which we have seen and heard, Christ's event, we proclaim also to you, so that you may have fellowship with us. Pinroclaim, kaya kami mag-evangelize sa inyo, kaya namin kayo pipreach ng word para magkaroon kayo ng fellowship sa amin. Sabi niya doon, and indeed, our fellowship is with the Father and when He's with the Son, Jesus Christ. So, ang basis ng Christian fellowship ay yung salvation. Yung gospel. No? So, anong implication nun? Una, lahat ng mga may pananampalataya na kay Jesus, meron na agad silang fellowship objectively. Hindi pa sila nagkikita, may fellowship na sila. May pagkakaisa na sila. Kahit sila ng mga mananampalataya sa langit, mga mananampalataya sa ibang dako ng mundo, meron na tayong totoong ugnayan sa kanila. Dahil meron tayong ugnayan kanino? Sa Diyos. We are already one flock. No? Now, anong isa pang implication nun? Implication nun, dahil objectively meron na tayong fellowship sa kanila, therefore, kailangan tayong maki-fellowship sa kanila. Ibig sabihin, pareho na tayong spiritual na mananampalataya eh. Pareho na tayong ligtas. Therefore, tayo yung merong obligasyon na mag-fellowship sa isa't isa. So isang illustration na ginamit ko, last Sunday ay yung mga magkakadugo. Merong mga magkakapatid, magkakadugo na nagkahiwalay. No? Merong mga hindi sila lumaki sa kanilang tatay, sa kanilang nanay, tapos lumalaki na sila, hinahanap nila. Meron ba silang past experience sa mga taong yon? Wala. Pero bakit nila hinahanap? Kasi kadugo nila. May ugnayan sila. Hindi nila close yon. Hindi nila close yung mga kadugong hindi nila nakilala. Pero gusto nilang hanapin, gusto kong makilala sino tunay kong tatay, sino tunay kong nanay, sino yung kapatid ko. May mga kilala akong ganyan. May kilala ako naging kaklase ko sa GMA. Hindi niya kasamang lumaki yung kapatid niyang babae, ate niya. So nung nalaman niya, natagpuan niya, talagang nagbanding sila. Hindi niya naman kilala yun eh. Pero bakit hinanap? Kasi kadugo niya. Now, yung objective reality na meron na tayong relationship kay Christ, may relationship na tayo sa isa, kapwa tayo mananampalataya, yun yung objective na magdo-draw out, kailangan natin makapag-fellowship sa isa't isa. May yun na tayo kay Christ eh. Tapos, on the other way around, sinasabi rin ng scripture, mapapansin nyo to,
huwag kayong magkaroon ng intimate fellowship sa unbelievers. 1 Corinthians, hindi ko na nilagay dyan, last week in-elaborate ko sa 1 Corinthians, sinabi, do not be unequally yoked with unbelievers. Huwag magkaroon ng matalik na pakikipag-isa sa hindi mananampalataya. Ang peak nun ay yung marriage, no? Pero hindi exclusive sa marriage. Yun ay sa mga deep na pwede tayong, ang sinabi doon, anong fellowship ni Christ kay Baal? Anong fellowship ng light sa darkness? Anong fellowship ni Christ sa unbeliever? So, pero meron din tayong dalawang category ng fellowship at yun yung in-elaborate natin. Merong formal fellowship at meron ding informal fellowship. Last week, ang tinalakay natin ay yung formal fellowship. Yung formal fellowship, ito ay mga institution-led. Ibig sabihin, ang nag-organize nito ay ang church. At ginagawa siya congregationally, no? Ito ay organizational. Katulad ng church worship. And we emphasized last Sunday na ang worship, public worship, ay fellowship. Kapag tayo sumasambang magkakasama, tayo ay nagfe-fellowship. Kumakanta tayo magkakasama, fellowship. Nakikinig tayo magkakasama, fellowship. Nagbabasa tayo magkakasama, fellowship. Umaawit tayo, naririnig ng iba, fellowship. Nagpapartake tayo ng bread at wine, nasa isang hapag tayo, fellowship. Explicit yun sa 1 Corinthians chapter 8. Sinabi doon, meron tayong koinonia sa isa't isa kapag tayo ay naglo-Lord Supper. No? Pero ngayon, ang goal natin ay yung pangalawa. Ito yung pag-aaralan natin sa susunod na 4 na Sundays pa. Yung informal fellowship. Ang informal fellowship naman, ginagawa yan ng individual believers. Ginagawa ito ng individual believers. Ito'y organic. Hindi ito kailangang i-program ng church. Ito'y ginagawa ng kusa ng mga mananampalataya sa isa't isa. Ito yung sinasabi ng New Testament na one another. No? So, kinuha natin ito, yung mga susunod na lessons, kay John Owen, sa Duties of Christian Fellowship. Now, pagdating doon sa dalawa na informal at formal fellowship, kailangan natin maging maingat. Kasi pwede tayong mag-focus sa isa at magkaroon ng imbalance. Ano? So, pwedeng mag-focus tayo sa formal fellowship. Ibig sabihin nun, nandito tayo kapag Sunday, tapos wala naman tayong informal fellowship. Walang usapan, walang nangyayaring fellowship outside the worship. Pero pwede rin naman the other way around. Pwede rin naman na merong fellowship individually or by group, tapos napapabayaan ang corporate worship. Yung formal fellowship. So, kailangan magkaroon tayo ng balanse sa dalawang ito. Ito pareho ay fellowship at koinonia sa harapan ng Panginoon. Now, bakit importanteng may balance? Kasi yan ay necessary para magkaroon tayo ng biblical community. Biblical na koinonia. Hindi pwedeng yung isa lang, pipili ka lang. Ano? Both iyan kailangan. Now, punta na tayo kay Owen. Kinategorize ko sa 5, pero actually, yung rules ni John Owen ay 15. Meron siyang 15 duties of Christian fellowship. So, kinategorize ko lang siya sa 5 para hindi 15 Sundays. Hindi 15 Sundays natin pag-aaralan to, para 5 lang. No? So, doon sa duties of Christian fellowship niya, yung chapter 1, part 1, ay duties ng members to their pastors. Naaral na natin yan noong April, May, no? So, yung part 2, dito tayo mag-focus. Duties ng members sa isa't isa. Ito yung informal. At yung 5 pag-aaralan natin ay ito. Una, love and humble service. Ngayon, prayer and spiritual encouragement, next Lord's Day. Unity and guarding the fellowship, following Sunday. Commitment and gospel life, yung susunod. At lastly, generosity and material care. Ito yung 5.
Now, punta na tayo ngayon sa love and humble service. Sabi ni Owen, ang unang kailangan para sa koinonia ng isang community ay meron dapat pag-ibig. At yung pag-ibig na yon ay dapat sincere at fervent, katulad na minahal tayo ng Panginoong Hesukristo. Ang basis natin ay yung love mismo ni Christ. John 15 verse 12, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you." May iba-ibang mga texts, no, na pwede tayong i-elaborate. You can look at that. Pero sa lahat ng koinonia, ang pag-ibig ang pundasyon ng lahat ng duties. Ito yung pinaka-root, ito yung pinaka-source. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Ito yung heart at soul ng lahat ng commandments, sa lahat ng relasyon ay kailangang merong pag-ibig. Sabi mismo ni Christ na they will know that you are my disciples if you love one another. Makikilala daw ng sanlibutan yung mga disciples kung iniibig nila yung isa't isa. At itong pag-ibig ay napapakita sa pamamagitan ng sacrifice. Profound sacrifice. At in the early church, even to the point of giving up their lives para sa isa't isa. Ayan, si Tertullian, sumulat siya ng apologetics. Sumulat siya, defense of the faith. At isa sa mga sinulat niya bilang defense of faith ay yung love ng Christian sa isa't isa. Isipin nyo, yung apologetics niya ay, tignan nyo nga, kayo ng mga Romans, wala kayong pakialam sa isa't isa, kayo ng mga pagans, wala naman kayong pakialam sa isa't isa, pero tignan nyo yung mga Christians. Handa nilang ialay yung buhay nila sa isa't isa. Powerful apologetics. Ayon kay Tertullian, yung pagmamahala ng mga mananampalataya. Ayun yung sinabi niya, yung quote niya. Sinabi niya, "See how they love one another." Yun yung ginawa ni Tertullian. Now, gusto nating magkaroon ng caveat or ng qualifier na yung pag-ibig na ito ay hindi lang mere sentimentality. Yung pag-ibig na sinasabi natin dito ay paglilingkod, pagpapala, pag-iisa. At ang isa pang caveat ay yung pagmamahal, totoong pagmamahal ay hindi mabilisan. Hindi siya yung agaran. Hindi siya yung meron ka agad. Ito ay nagre-require ng patience. Ito ay nagre-require ng consistent presence sa isa't isa, shared meals, mutual counsel, and prayer. Hindi ito pwedeng sabihin na bara-bara na lang na, basta mahal kita. Hindi, nabubuo ito. It is being cultivated. Yung pagmamahal na yon. Now, ano yung motives natin para i-pursue yung love? Napakarami. Una, utos ito ng Diyos. Ito'y puso ng kautusan. Pangalawa, nire-reflect nito yung faithfulness ng Diyos sa kanyang tao. Pangatlo, inaanino nito yung pag-ibig ni Jesus bilang kanyang halimbawa. Pang-apat, ito yung bagong utos sa bagong tipan. Pang-lima, nagfo-flow ito naturally kapag tayo mananampalataya na. Pang-anim, ito ay isa sa pinakamatataas na biyaya. Tandaan niyo yung tatlong pinakamataas? Love, faith, and hope. Isa ito sa pinakamatataas na biyaya. At deeply useful siya sa Christian life. 7, walang totoong pagsunod kung walang pag-ibig. At pang-8, yung kawalan ng pag-ibig ay kasalanan. At nagbibigay ng kahihiyan sa pangalan ni Kristo. Next, rule number 7. Kasama sa pag-ibig ay yung pagbe-bear ng kahinaan ng isa't isa. Kasama yan sa pag-ibig. Bearing one another's weakness with patience, gentleness, and mercy. Kasama yan sa i-cultivate sa koinonia. Ito'y mark ng glory ng Diyos. Ano yung glory ng Diyos? Tinatakpan niya yung mga kasalanan. Proverbs 25 verse 2.
Nasa puso ito ng ebanghelyo na malaya niyang pinatawad yung mga makasalanan through Christ. At yung gospel gentleness, gospel patience, gospel mercy na yon ay na natanggap natin ay ibibigay natin sa kapwa natin mga believers. Part yan ng koinonia. Kapag tayo ay nasisiyahan, kapag may mga nagkakasala, hindi pagmamahal yon. Pag may bumabagsak, malis iyon. Kapag nai-irritate tayo at nagiging harsh tayo, kapag may mga nag-i-struggle, pride yon. Nakakalimutan natin ang sarili nating weakness. Kapag tayo ay nag-hold ng grudge, kahit sinabi natin na napatawad na natin yung tao, hindi yan paraan ni Kristo. Kapag maayos tayo makipag-usap pero may bitterness sa ating puso, yan ay hypocrisy. So isipin natin, kung ano yung tinanggap natin, yun yung ibibigay natin mismo sa mga kapwa natin believers, sa koinonia. Ano yung isa sa principles of love? Isa sa principle of love ay yung patience. Tandaan natin, kasi pwede natin maisip dito na, so ito tolerate na lang yung kasalanan. Wait lang, hindi. Hindi yun yung ibig sabihin ng patience. Mapunta ka muna. So hindi ibig sabihin ng patience na ito tolerate yung kasalanan, ano? Kasi yung tolerance ng kasalanan, pag tolerate ng kasalanan, hindi yun love. Hindi ba? So, merong holy difference between tolerating sin and bearing with weakness. Kasi yung love nang ko-confront ng sin. At hindi love kung walang confrontation ng sin. Kung may weakness, yun ay binibear natin. Tinitiis natin yung mga kahinaan while we are confronting sin. Yung sinasabing patience dito ay hindi passive, kung hindi active love in the slow lane. Willing na maging mabagal yung proseso. Yun yung pagmamahal ng may pasensya. Willing na dahan-dahan. Hindi, dapat isang sabi ko. Hindi ka na ganyan, ha? Isang sabi ko lang, hindi ka na ganyan. Patience is love in a slow lane. Okay lang maghintay. Okay lang magtiis. Habang kino-confront, yung kasalanan. And it chooses not to magnify the faults of others. Hindi pinapalaki masyado. Hindi masyadong pinapalaki. And we also refuse to be irritated by immaturity, but be like fathers to their children, instead of judges handing sentences. Yun yung itsura ng patient love sa usapin ng koinonia. Hindi parang hukom na humahatol, kung hindi parang tatay na nagte-train ng kanyang anak. Kahit dahan-dahan, kahit paulit-ulit, kahit araw-araw, tuloy-tuloy, merong pagtutuloy-tuloy. Now, ano yung motives natin? Bakit natin gagawin to? Una, God's mercy, because of God's mercy towards us. Yung kanyang patience, yung kanyang pardon sa atin, model iyon para gawin natin yun sa kapwa natin. Pangalawa, si Christ, hindi siya tumitigil na mag-mediate sa atin. Palagi niyo tayo pinagpe-pray in our weakness. Sipin niyo yun. Tuloy-tuloy si Christ na mag-advocate sa atin. Ano ina-advocate niya sa Father? Yung strength natin? Hindi naman eh. Yung sins natin. Ang patuloy niyang nilalapit sa Ama, sa kanyang panalangin, sa Romans chapter 8, sa Book of Hebrews, ay yung sins natin. Sipin niyo yun, tapos niya na, namatay niya sa krus. Tapos nananalangin pa siya ngayon sa kanan ng Ama para sa mga kahinaan natin. Ibig sabihin, hanggang ngayon, nagiging patient si Christ sa atin. Pangatlo, dahil lahat tayo, alam natin kung ano yung deep need natin. We need forgiveness every day. Pang-apat, because it is command of God. Ang pagpapatawad ay hindi optional. At pang-lima, dahil sa kagandahan ng ebanghelyo. Nakita natin kay Kristo, yun ang ginagawa natin.
So ito yung mga reasons kung bakit kailangan natin maging patient sa isa't isa in love. So a merciful community gives space for honest struggles and slow growth, where believers are not condemned in their weakness, but restored by the grace of the gospel. And lastly, rule number 12. Sa usapin ng service, wala dapat favoritism. Kung hindi lahat ay pinaglilingkuran, mula sa pinakamababa at pinakahamak na mga mananampalataya. Maganda yung James 2 verse 1 to 6. Kaya yung basahin ko lang yung karampot doon. Sabi niya, "My brothers and sisters, do not show favoritism as you hold on to the faith in our glorious Lord Jesus Christ. Has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and heirs of the kingdom?" Alam natin yung context, no? Yung context nito, yung mga mayayaman, pinapaupo nila sa unahan. Yung mga mahihirap, hindi maganda yung kasuotan, hindi nila pinapaupo, pinapatayo nila. Tayo na lang kayo dyan. Ganun yung nangyayari sa James chapter 2. At sabi ni James, anong pinagagagawa nyo? Yung Diyos nga, pinili niya nga yung mga hamak sa mundong to eh. Huwag kayong magkaroon ng favoritism. Sinabi niya, hindi tayo nakatingin sa worldly status, nakatingin tayo sa spiritual status. Kapag kapatid mo yan sa pananampalataya, yan ay presyo sa harapan ng Panginoon. Doon ang gagaling yung fellowship. Therefore, whether mayaman o mahirap, edukado o hindi, bata o matanda, lahat tayo ay pantay sa ating identity at hindi yun nakadepende sa ating carnal status, kung hindi sa ating status kay Christ. Tandaan natin, madalas pinipili ng Panginoon, hindi yung mga makapangyarihan sa mundong to, kung hindi yung mga hamak. 1 Corinthians chapter 1. At sila ng mga mananampalataya ay wala ng difference sa harapan ng Panginoon pagdating sa kanilang estado sa kaharian ng Diyos. At sa Matthew 23, sinabi rin doon na tayo ay mga magkakapatid, kapwa mga tagapaglingkod sa harapan ng Diyos. So, isipin nyo, isang congregation, isang community, na pinaglilingkuran nila isa't isa, hindi base sa kanilang kalagayan sa buhay, yon ay isang foretaste ng heaven. Patikim iyon ng walang hanggan. Kasi hindi siya namimili, hindi siya nakatingin sa panlabas, hindi siya nakatingin sa pansamantalang kalagayan. No? Yun ay foretaste ng heaven. Naalala ko sa ibang mga preachings, by means of illustration, na kunyari, may mga high-end restaurant, bawal papasukin doon yung mga pulube, pinapaalis. Kahit nga minsan pumasok ka sa 7-Eleven, bawal kayo dito, ganyan. Understandable yun kasi maapektuhan yung business nila, no? Understandable yun. Pero sa church, hindi dapat ganon. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng sabihin, hindi, bawal kayo dito. Walang bawal. Walang bawal dito. May isa akong Presbyterian na church na napuntahan before, umattend ako sa Presbyterian, huwag niyo ako i-judge. Okay. Umattend ako sa Presbyterian. Hindi naman ako naging pedobab eh. So, umattend ako, tapos, pwede po ba umattend dito? Sabi ng pastor, kahit nga Muslim, pwede dito eh. Sabi niya sa akin. So, pasok ka lang. So, yun yung sinasabi dito ni John Owen, no? Na walang partiality doon sa usapin ng congregation at kanilang community. Now, paano natin ito i-apply? Ang isang helpful na application is for us to rotate our attention and affection. I-try nating i-rotate. Ibig sabihin, i-try nating gawin sa lahat yung ginagawa natin sa isa't isa. Mag-gravitate tayo, iniisipin natin, ito yung madalas hindi nakakausap. Sila naman yung kausapin natin. Sila naman yung paglingkuran natin. Ito, yung mga mas matatanda, mga elderly, sila naman yung kausapin. Mag-fellowship, ano? Sino? Mga single parents, sila naman yung kausapin, ano? O kaya yung mga tahimik na mga attendees, sila naman yung pagbigay tuunan ng atensyon at ng affection. That can help pagdating sa humble service.
sa humble service natin. So ano yung motive para sa humble at unifying service? Una, si Christ. Ginawa niya yon para sa lahat, no? Yung actually yung mga hindi masyado pinapansin sa lipunan, pinagministeran niya, no? Ayaw ng mga Pharisees. Sabi niya, bakit kasama mo mga prostitute, tax collector? Bakit may mga ketong? Yun ang nakaka-offend sa Pharisees. Na-offend sila, bakit sila yung So, isang example yun, no? Kung na kailangan nating tularan. Pangalawa, ang Diyos ay hindi impartial. Therefore, tayo ay hindi dapat maging impartial. Pangatlo, dahil sa unity ng faith natin. Ano man ang kalagayan sa buhay ng kapamanampalataya, kahit estudyante pa siya, no? Kahit bata pa siya, kung siya'y covenant member na ng isang iglesia, may grace siya. May same grace, same Savior, same hope. Katulad natin. Wag natin sila titignan based on worldly eyes. Carnal lenses. No? Pang-apat, yung medyo hard si Owen. Dahil worthless ang worldly distinctions daw. Kaya wala daw kabuluhan. Yung mga distinctions natin dito sa pansamantala. May title ka dito sa mundo, walang kabuluhan yan. Sabi niya. Meron kang yaman dito sa mundo, walang kabuluhan yan pagdating sa harapan ng Diyos. Therefore, kung ano yung importante sa harapan ng Diyos, yun yung papahalagahan mo. Hindi importante sa harapan ng mundo. May nakita rin ako na umiikot na balita. May nang-i-scam na isang lalaki sa mga mega churches pinupuntahan niya. Tapos ang unang palagi niyang sinasabi na kakilala ko yung prinsipe ng ganitong Arab country, puro ganon. Tapos nang scammer pala, no? So kapag ganon, makakahinala ka, ba't mo sinasabi sa akin? Tapos yung pala, mangi-scam pala yung taong iyon. Hindi naman yung importante. Pag pananampalataya tayo, hindi importante na ipakita natin yung status natin sa mundo. No? Hindi ako magpapakilala, uy, let passer ako. Kailan niyo ako narinig na sinabi ko yon? Ngayon, okay. Pero you get the point. Okay. Pero hindi tayo ganun magpakilala sa isa't isa, no? Na, uy, ganito yung ginawa ko, uy, ganito yung ano ko. Hindi. Kasi ang tingin natin sa isa't isa, magkakapatid. At kapag nasa pamilya mo, ikaw, nauhubad lahat ng titles, di ba? Pagbalik mo sa bahay, hindi naman tawag sa bahay, Doc. Hindi, pagdating mo sa bahay, yung pangalan mo, ikaw yon, kadugo ka. Now, ganun din tayo bilang isang community, no? Yung mga worldly distinctions natin, hindi yan ang mahalaga kapag nagtipon-tipon tayo. Ang mahalaga doon ay yung ating value sa harapan ng Panginoon. Now, summary, 7. Last. 7 summary. Number 1, alalahanin natin, ang koinonia ay nagmumula sa character ng Diyos at gospel ng Diyos, especially towards us. Okay? Kaya tayo may fellowship dahil una tayong fellowship, saving fellowship ng Diyos. Pangalawa, ang totoong Kristiyano, binibreak niya yung boundaries ng kanilang earthly status. Okay? Hindi yan ang importante, hindi earthly status. Hindi ko tinitignan kung fishbowl vendor ka. Hindi ko tinitignan kung manager ka. Hindi yan ang concern ko. Ang concern ko, may union ka kay Christ. Kaya kita kapatid. Hindi kita kapatid kasi 6 digits ang ang sahod mo. Hindi yun ang point. Ang point, may union ka kay Christ, kapatid kita. Pangatlo, though not exclusively, covenant fellowship is primarily practiced when we are formally joined sa ating congregation. Paano magkakaroon ng koinonia kapag nag-join ka sa membership? May primacy iyon kaysa dun sa mga hindi covenant members or members ng ibang church. Ang primary koinonia natin ay yung mga kapwa natin covenant members. Pang-apat, informal fellowships are not something that local church can program. Tandaan natin, hindi kayang gawin ng local church yan.
Kasi yan ay ginagawa ng individual believers. Pwedeng i-preach ng local church, magmahalan kayo. Pero hindi pwedeng sabihin, bro, mahalin mo nga siya. Hindi pwede ma-program. Okay, meron tayong love fellowship ngayon. Magmahalan tayo ngayon ng 1 oras. Hindi kayang gawin yan ng local church. Hindi pwedeng i-program. Okay, ngayong after ng worship, mag-humble tayo sa isa't isa. Hindi yun. Yun ay kusa sa mananampalataya. Pwedeng ituro, pero hindi pwedeng i-program. No? It is the organic work ng Holy Spirit sa puso ng mananampalataya. Kaya yan yung makikita na lang natin ng kusa. Uy, kusa silang tumulong. Uy, kusang bumisita. Uy, kusang ginawa. Bakit? Organic yun, hindi yun organizational. Hindi pwede tayo magpa-camp. Okay, anong camp natin? Love camp. Hindi pwede. Panglima, ang fellowship, nagwi-wither ito. Ibig sabihin, natutuyot ito kapag ang concentration natin ay i-manage yung behavior ng isa't isa. Hindi siya magpo-flourish kapag ang concern natin kung paano ito gawin ng iba. Since yung demand ng reciprocity at worthiness becomes the governing ethic. Hindi ito ganon. Kunyari, bro, mamahalin kita, dapat mahalin mo rin ako, ha? Paglilingkuran kita, dapat paglilingkuran mo rin. Hindi ganon. Yun ay ginagawa natin hindi dahil sa reciprocity. Paglilingkuran ko lang, naglingkod sa akin. Isa-serve ko lang, nag-serve sa akin. Mamahalin ko lang, nagmahal sa akin. Hindi ito tungkol sa worth. Kung hindi binigay ni Christ, gagawin ko sa kapwa ko, believer. Kahit wala siyang gawin. Kahit nga sabi ni Christ, gawan ka pa ng masama eh. Di ba? Kahit may kapatid na gumawa sa'yo ng masama, gagawin mo pa rin ng mabuti. Bakit? Ginawa ni Christ, hindi nakabase yun sa worth. Yan yung number 5. Huwag tayo mag-concentrate sa gagawin ng iba sa atin. Ang concentration natin ay ano yung gagawin natin sa kanila kahit na hindi ito usapin ng reciprocity. Number 6. Motives are very important, if not more important sa visible actions. Kasi yung love motive yun eh. Yung patience motive yun eh. Yung no favoritism motive yun. Sobrang importante ng motive pagdating sa fellowship. Pang-7, last. Ang fellowship ay hindi lumalago by itself. Ito ay dapat kinocultivate at intentionally in-exercise. Hindi natin ito aasahan na after 5 years lalago ako sa love nang hindi ko naman siya in-exercise. Kailangan gawin ko siya. Kailangan tubigan mo, bigyan mo ng pataba, i-exercise mo para lumago. So kapag hinayaan natin, hindi ito lalago by itself. Kailangan natin siyang gawin. So, 1 John 1:7, but if we walk in the light as He is light, then we have fellowship with one another. Sige, any question? Informal fellowship, susunod na 4 ay dito pa rin tayo. Arwin. Opo, Pas. Ask ko lang po, pag naka-attend po ba ng formal fellowship, tapos di po matid ang informal fellowship, di na po ba, matatawag po ba na hindi po balance yung dalawa? Kapag umattend ng formal fellowship, tapos? Di po matid ang informal fellowship, matatawag po ba na hindi po yung balance? Okay, thank you bro. So yes, yes. Ayan yung nangyayari sa mga mega churches, no? Saka sa mga malaking churches. Pupunta sila doon, pero hindi nila kilala yung mga kasama nila. Hindi nila kasama yung kapwa nila. Ang kakilala lang nila yung D group nila, ano pa bang ibang group? Cell group nila, 12 nila, ganon. Yun yung kilala nila. So, yes, pwedeng magkaroon ng ganon na pupunta sa church, tapos, kasi totally wala kang kilala. So, kaya importante yung informal fellowship para magkaroon ng, yun yung organic na gagawin nyo ng isang believer. So, follow up. Okay. So, yes, hindi siya balanced. Other question? Si Monica? Thank you, Pas. Huwag niyo asarin si Monica.
Okay, go, go. Yung pagkakaroon po natin ng accountability meeting, I think it falls under all rules. Pero nakita ko lang yung sa rule 7, 7. yung we bear with, kasi 'di ba dun sa accountability meeting natin, exclusive siya sa Yeah. members. Oo. Tapos we become very vulnerable to each other kasi yung mga very intimate na kasalanan natin, kino-confess natin sa isa't isa. Yes. As what is commanded in sa book of James, 'di ba? So doon we confess our sins without tolerating them. We bear with each other's weaknesses. So ang tanong ko, yung choice po ba natin na pag-allot, kasi ano yun, 'di ba? Formal fellowship siya because it's organized by the church. So ito po ba ay discretion ng isang church, or masasabi ba natin na yung kasi parang may narinig ako sa ibang Reformed church din na hindi nila yung ginagawa because merong parang hindi convinced lahat Yes. about it. Okay. Merong mga iba na yung reasoning na I'm not comfortable Yes. to say, you know, yung mga Yes. very intimate na yon. Komportable lang ako sa mga parang ganun ulit Oo. yung inner circle ko. So, dapat po ba yung mga churches, faithful churches, meron talagang formal accountability meeting? Okay, thank you Don Monica. Yes, isa yun sa pinag-uusapan palagi namin ni Deacon Gino. na meron tayong ginagawa na halos hindi natin makita sa ibang Reformed Baptist churches. Kasi ang ginagawa natin, hindi lang tayo kumukopya kung anong ginagawa ng iba. Kung ano yung convince tayo, ginagawa natin. Tingin ko, ito yung nasa scripture, gawin natin. Hindi natin kailangan maging, ginagawa ba nila ito? Gayahin nga natin. So, kaya actually, wala pa akong ibang church na nakita na gumagawa nito. So, ginawa natin siya ever since actually, nung outreach pa lang, may mga ginagawa na tayo ng mga ganito. Tapos nag-grow na lang later on. Pero dahil yun sa conviction na tayo ay dapat mapagkakatiwalaan ng isa't isa sa usapin ng ating holiness. Yung shared accountability natin. So, isa yun sa ina-uphold natin na kailangan na pag-usapan natin, accountable ako sa'yo, ipagpe-pray kita sa struggle mo. Hindi yun goal na sabihin ko sa iba. Ang goal noon ay pag-usapan natin, makatulong kami, mapag-pray natin. So, yun ba ay dapat lahat meron? I don't think so. Kung sila ay convinced, pwede. Kung sila ay hindi convinced, pero dapat meron silang other venues para magawa yon. Katulad nung binanggit natin na informal fellowship. Dapat meron silang nagkakaroon ng sense. For example, pastoral oversight, o kaya naman counseling sa ibang mga season members. May gano'n na mga dapat na nangyayari. Yun yung hindi dapat mawala. Okay lang kung wala silang formal, basta meron sila na ibang mga avenues na magawa yun. Kasi sinabi sa James confess your sins to one another and pray for one another, no? So ayun, I do not think na kailangan lahat may formal na ganon, pero kahit informal, dapat may avenue. May nangyayari. Follow up. Thank you, Pas. Isa lang din kasi sa mga narinig kong reasons is parang nagiging avenue daw dun yun for gossiping, which I think it should not be. Kasi nga, I mean, you covenanted with each other and you confess by faith na yung makikinig sa'yo will not gossip that. Yes. Ayun po. Thank you. So, totoo yun kung hindi pa same page yung buong congregation, no? Totoong pwedeng mangyari yon. Pero yun yung gusto natin mangyari, na same page tayo. Actually, pagkakatiwalaan kita sa mga karumihan ko. And keep it. And pray for it. Yun ang goal, no? Hindi natin binababa yung standard. Sinasabi natin, ito yung standard ng isang church, ito yung standard ng isang community, let's deal with it. Yun yung gawin natin. Although totoong concern siya. Totoong concern siya, no? Pero, pananagutan nila sa Panginoon yun. Sabihin ko sa ito, si JC Masueva, ikaw mananagot sa Panginoon dyan. Itong gusto nating panatilihin, ano? Pero kung may mangyaring ganon, they will be accountable before God. So, hindi ko pipilitin yung ibang church.
Kasi church nila yun eh. So, autonomous sila. Bahala sila. Sige, other question Thank you po. or follow-up? Si Ate Lizel. Ano po, the more we know each other, yung mga weaknesses natin, yung flaws, yung differences natin, the more likely yung conflict, yung disappointment, tsaka even judgment ay pwede siya mag-emerge. At even Jesus, I think sa inner circle niya, nag-struggle siya sa rivalry and betrayal despite yung close fellowship po. Ano yung paano natin po mape-preserve yung humility at saka yung love in close-knit communities? Like, kung ano po tayo dun sa familiarity breeds contempt na the more we know about someone ay mas ano na parang minsan we draw the line, minsan yung boundaries natin hindi na natin nare-respeto yung iba. So paano po yun pas na you're willing to be open, to be vulnerable, but at the same time you're protecting yourself na hindi darating sa time na parang nadi-disrespect ka na or you can just say anything you want sa tao na yun because you Yes. know a lot about her or him. Yes. Thank you po doon natin. So, gusto ko i-clarify yung kasabihan na familiarity breeds contempt. Hindi sinasabi na 100% it will breed contempt. Ang sinasabi lang, familiarity can breed. Pwede siyang pamahayan. At pwedeng maging contempt. Pero I do not believe na ang purpose ng familiarity ay contempt. Dahil lang sa sin natin yun, kaya nagkakaroon ng contempt sa familiarity. No? So even in our closest relationship, which is marriage, sobrang kilala ng mag-asawa yung isa't isa. Pero hindi yung dahilan para magkaano sila. Magkaroon sila ng, kunyari, 10 years, 15 years, pagalit ng pagalit sa isa't isa. So, painisan. Hindi, di ba? So, it takes grace. It takes grace, no? Mas nagiging familiar tayo sa tao, mas kinakailangan natin ng biyaya to be concerned sa kanilang welfare, to love them. So, ginamit ko lang yung marriage kasi walang ibang relation na mas very close kaysa sa marriage. Kung merong nakakaalam ng mga kasalanan ko, wife ko yun. Na hindi nyo alam. May mga kasalanan si husband na walang iba nakakaalam, si wife lang. Walang ibang kasalanan si wife na walang ibang makakaalam kahit yung sa accountability natin, hindi pa yun. Meron pa yun. Sa loob ng bahay, nakikita lahat. So, pero, ibig ba sabihin nun na gusto natin as sa first anniversary, masaya, 5th anniversary, galit, 10th anniversary, mas galit, 15th, sobrang galit, 25th anniversary, ayaw na magkita. Hindi, di ba? So, yun yung inaasahan natin sa covenant community. Yung covenant community ay mas nagiging kilala yung isa't isa, pero as time pass by, mas nagiging gracious sa isa't isa. Dahil mas kita yung kasalanan, mas willing na i-cover yung kasalanan. At mas willing na maging patient dun sa kasalanan. At mas willing na i-confront yung kasalanan. So I think doon sa sense na yon, hindi dapat maging automatic result ay contempt. Kung hindi, ang Christian result ay patience, grace, love, mercy. So, yun po yun. So, paano yun? Yung paano tayo tinuturing ng Panginoon sa atin. Kasi walang ibang mas nakakakilala sa atin kundi ang Panginoon. Pero ba't minamahal niya pa rin ako ngayon? Follow up po doon. Other question? Last. Sige. Deacon Marlon. Sige, last na si Ed Deacon Marlon, si Ate Angel, to si Ed. Yung question ko Tinatad ako pas, yung question ko pas is, how do you exhort and encourage yung tayong mga mananampalataya with regards to exercising love to one another? Especially, we have this tendency na minamahal lang natin yung mga nagre-reciprocate sa atin ng love or yung mga inners na tingin natin na parang limitado tayo. At the same time, ano rin tayo talagang physically limited din tayo. Marami tayong mga limitasyon. Yes. And
may binibuild, may somehow nagkaka-guilt tayo gawa ng gusto nating i-exercise pero hindi natin ma-practice dahil sa mga physical limitation natin. And at the same time, may by bias talaga tayo kung kanino natin pinapakita yung pagmamahal natin or yung mga caring natin indirectly, whether we admit it or not. Yung ano po doon, how do we encourage and exhort sa mga kapatiran or sa bawat isa na ma-exercise yun despite of those things na nabanggit ko pas. Yung isang application na sinabi natin dito, yung sa without partiality, sa application, pwede natin gawin yon, yung i-rotate natin yung attention at affection natin. And let us also be not too hard on ourselves pagdating sa limitations. Kasi totoong limited tayo eh. Lalo na lumalaki yung congregation natin. For example, in 1 month, siguro ilan lang yung makakausap mo. Kailangan ma-convince tayo na ginagawa ko to dahil sa pagsunod ko sa Panginoon. Kahit kaunti pa lang yung na-serve ko, okay yun for now. Kasi ang gusto natin yung long term. Hindi yung one time, big time. Yun ang iiwasan natin palagi, yung idea ng one time, big time na maging patient tayo doon sa limitations natin habang ginagawa natin yon ng tuloy-tuloy. Pwede magkaroon din ng plan. Kunyari, may ibang kapatid na ginagawa ngayon, nag-invite sila sa bahay nila. Na rotationally yun. Kung sino naman, next naman. So I think that's helpful. No? Wag rin tayong magmadali sa sarili natin na ma-accommodate natin lahat agad-agad. Pero maganda yung application na yung mga overlook muna. Pwede yun. Para hindi, kasi yung ibang mga malalakas pa, may time eh. May time palagi. Yung palagi mong, kung kahit hindi mo kausapin, magsasalita, okay lang yan. Next time, magsasalita pa rin. So, pwede nating unahin yung mga overlooked. So, I think isang practical yun na pwede gawin ng mga believers. Lalo na sa lumalaking. Yung isang realization nga natin, kasi nagsimula tayo, ilan lang tayo? 24? Sa mga pioneer. Isang Sunday, nakapag-usap lahat eh. As in talaga, isang Sunday lang, nakakaikot sa lahat. Pero as time pass by, tayo ay dumadami, hindi na kaya. Parang ilan na lang talaga yung pwede mo kausapin. At ganun din, yung ating availabilities ay lumiliit. So, okay lang. Slowly but surely natin gawin na yun. Wag natin isipin one time, big time, or else hindi ko na gagawin. Or pumalya na ako, wala na. Hindi na ako mapagmahal kapag di ko nakausap ng isang beses lahat. Ang unloving ko. Kasi, so, wag ganun yung isipin natin. Si Ate Angel tapos si Ed. Ano po ba, may advantage po ba kung ang church ay mas maraming church-led na fellowship? Like, kasi may mga churches na like every month nag-hold sila ng youth fellowship. May couples fellowship, women's fellowship, men's, ganon. So, sa isang buwan, ganon siya karami. At parang ito po ay pwedeng tumulong dun sa mga hindi sila nag-i-initiate, ganon. Parang may thinking na, okay, dahil church ang nag-initiate nito, magjo-join ako, ganon. Mas, beneficial po ba siya or meron po din po ba siyang cons, ganon? So beneficial po talaga siya. Beneficial po siya. Sabi niya, tama na. Beneficial po siya para doon sa main purpose na yon. Kung hindi talaga nagkakaroon ng organic na initiative. I think helpful po yun. Ang maganda lang na iwasan ay umasa doon. Maging super dependent na kapag nag-organize lang yung church, doon na lang ako makikipag-usap. Tapos ako, hindi na ako makikipag-usap sa iba. Tapos ang hirap din nun kasi masyadong puno yung schedule. Parang ang dami nangyayari. Kapag
kapag may mga church-led na ganon. Tapos, ang isa pang disadvantage nun, pwedeng mapabayaan yung corporate worship. Ang nagiging highlight ay itong couples, ang nagiging highlight ay itong ganito. Ang highlight ng church ay yung corporate worship. Yung regular Lord's Day na pagsasama-samang worship. So isa lang sa napansin ko po yun. Hindi ko sinasabing mali, hindi ko sinasabing bawal, pero may mapapabayaan lang, which is madadownplay yung glory ng corporate worship at pwede siyang maging dahilan na hindi na maging organic yung pagkakamasahan. So parang mas makakaano pa siya. Mas yung mga hindi nag-initiate, mapapasabi pa sila na hindi kapag meron na lang. So, pero hindi siya masama. Maganda po siya occasionally. Occasionally siyang gawin. So ayun po. Sige, si Ed. And salamat, Pas. Ang question ko po is, makaklasify po ba natin na informal fellowship yung pagtitipon ng mga Kristiyano after Lord's Day, lang, yung vesper worship, kapag without talking the word encouragement o kaya prayer, kundi ano lang, parang nagka-card games or laro lang, something. Okay, sige, go. Or classify siya as or classify siya as social gathering lang ng mga Kristiyano. Ganun, Pas. Thank you, bro. Magbibiro sana ako sa una eh. Sabihin ko sana, bro, baka theoretical totoo pala. So, pag set, kinakabahan ako eh. Pinapawisan ako eh. Gagawin Sige. ko pa sanang specific yun, kaso sabi ni Sir, card games na lang eh. Okay, sige, go. Ang ina-advocate natin, of course, dun sa 5 na duties of Christian fellowship ni Owen, ay at least magkaroon dito ng talk about the word, or ganun din sa prayer, or makapag-share ng struggles pagdating sa faith. Anything faith-related. Hindi naman kailangan lahat yun nandun. Pag nag-gather kayo, parang naging formal worship. Hindi kailangan nandun lahat. May giving, may prayer, may word. So yung informal fellowship, hindi kailangan yung 5 nandun. Okay? Kahit isa lang doon, mako-consider na natin siya na fellowship. No? Ganun din, may i-check ako kasi meron, hindi ko pa nababasa, yung sa last part ng book ni Jerry Bridges na Koinonia, meron siyang nilagay doon na isang chapter on social gathering. Hindi ko pa nababasa. Isasama ko yun sa susunod. So, sige, pwede nyo basahin. So, pero, i-check ko pa. Hindi ko pa siya binabrowse eh. Pero merong chapter, social gathering. So, I think maganda yon, qualifications, tapos yung need rin natin ng close society. Pero mag-hold muna ako. Sige. Sige, let's pray. Ayan yung 5 yun. Sige, let's pray. Aming Diyos, maraming salamat po at ginabayan nyo kami sa aming talakayan. Hinihiling po namin ang iyong pagsama sa amin, maging mamaya sa aming lunch fellowship, maging sa afternoon worship. Kayo po magpala dito at hinihiling namin ang inyong pagbibigay ng strength sa amin. Lalo. Maraming salamat po, O Diyos. At sa iyo po namin tinataas ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.